Sa pagka-vice-presidente naman, number 1 sa listahan si Go na nakakuha ng 12.2%. Dikit naman sina dating Senator Grace Poe at Senator Robin Padilla na nakakuha ng 11.9% at 11.7%. Nasa top 4 rin sa vice presidential balls na gustong iboto ng publiko si Senator Rodante Marcoleta na may 8.4%. Si PBBM na magtatapos na ang termino sa 2028 nakakuha ng 3.6% sa vice presidential survey. 26.8% naman ang nagsabi na hindi pa sigurado kung sinong iboboto sa pagka-vice-presidente. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Sa ating mga subscriber sa nagkalain-laing dapit sa ating mundo, saan man kayo naroroon, dyan sa may bandang parte ng mundo, dito sa may New Zealand. I-shout out ko lang muna to si bago to na dito sa aking mga comment section, ito si Sir Rendon Juan sa may Auckland, New Zealand, at sa mga iba pang mga kapwa natin OFW sa nagkalain-laing lugar sa mga bansa na to. At ganoon na rin diyan sa Pilipinas, diyan sa mga kung saang parte sa kasulok-sulukan sa Pilipinas na maabot sa mga internet, kasi kapag walang internet hindi nyo mapanood ang ating mga opinion dito, ang ating mga analyze lang minsan-minsan. So ako puli Edgar Mejorada, taga San Carlos, Pilar, Bohol, OFW sa bansang Spain. Dito na ako dito na ako nagtatrabaho. So sa ating mga kaparintihan diha sa Bohol, amping mo tanan diha, bisag asa dapita sa Pilipinas, bisag asa dapita sa ma-Amerika man mo, ma-Canada, saan pang iba na basta abot sa ating vlog, abot sa ating kung saan man may mga gadget na hawak ninyo. Maraming salamat sa inyong suporta, tiwala, sa inyong pag-subscribe. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, kung po pwede, lambing lang ho ulit sa inyo na pwedeng pakisubscribe po ang ating YouTube channel para ho mayroon ho kayong, sabi ko nga, mayroon kayong option na mapanood ang ating mga vlog dito. So, maraming salamat sa inyo, sa inyong suporta na nandyan ho kayo lagi sa aking mga nakikita ko lagi dyan na nagko-comment. Maraming salamat po sa inyo mga ma'am, mga sir. Alam nyo na yan kung sino kayo. Kasi matagal na ho kayo dito sa aking YouTube channel. Nagkakilala ho tayo dito sa aking YouTube channel. Parang feeling ko close na close tayo. Kahit hindi tayo nakita sa personal, nakikita nyo lang yung mga video ko dito. Maraming salamat ulit. God bless po sa inyong lahat. Ito na. Baka ito na yung gawin ko lang to ng analyze itong survey nga sa Vice President tayo muna ha. Kasi hindi pa natin alam kung sino yung magiging VP ni incoming President Inday Sara Duterte, no? Ang sarap pakinggan, no? 2028 magiging president na si VP Sara. So ito yun ang itong nangunguna ngayon sa survey. Itong si Bongo ay mayroon siyang 12.2%, Grace Poe 11.9%, Robin Padilla 11.7%. Halos magkadikit lang, halos tabla lang, no? At pang-apat si Senador Rodante Marcoleta. Pasok ko muna yung balita na yan, si Senador Marcoleta na pumasok sa pang-apat na Vice Presidential by 2028. At nanguna si Senator Bongo sa Vice Presidential slot naman, At doon sa Vice Presidential survey naman, 26.8% mas malaki yung undecided. Pero pumasok din pang-apat ba si Senator Rodante Marcoleta? Mads? Yung pangalan niya. Alam mo, actually, Ali, mabanggit ko lang, nung sinabi ni Vice President Sara Duterte na meron siyang napipisel na kanyang magiging katandem para sa 2028, isa yung pangalan kasi din ni Senator Rodante Marcoleta sa mga lumulutang na posible na niligawan ni VP Sara na maging kanyang katandem. Pero wala pa namang kumpirmasyon kay VP Sara at ayaw niya rin kasing banggitin kung sino nga ba yung kanyang napipisel na maging katandem para sa 2028 dahil ito raw
ay kanyang pinoprotektahan para hindi raw ito ulanin ng batikos lalo na at ganon yung ginagawa ng kanyang mga kritiko. Pag maagang nagdedeklara, ganun talaga, hindi ba? So ganon, ito siya ang kasama ho dito sa dito ho sa Vice President natin ngayon. So kunting analyze lang natin dito. So si Marcos, wag natin isali yan. 3.6%. Gabi. Galing ka ng presidente, ibalik, magkakandidato ka ng Vice President, ang porsyento mo ay 3.6%. Although, bago siya ditong mga pangalan ngayon na lumabas dito sa WR survey. So, ibig sabihin nito, hindi siya ganun ka-interesado ang mga tao dyan. So, ang ano ko dito, main topic, itong si Senador Rodante Marcolita. Okay. Nakita naman natin kung gaano rin siya medyo mababa sa survey noong nakaraang election noong 2022. No? 2025. Sorry. Noong 2025, hindi siya ganun kalakas sa mga survey. Although kulilat itong si Rodante Marcolita, Senador Rodante Marcolita, pasensya na. So ngayon, kabaliktaran, kasi dito sa Vice President na isinali ang kanyang pangalan, dito siya, kung tutuusin to siya, pangatlo. Pangatlo siya. Although 8.4% siya, sa ngayon, nakikita ko malaking tsansa na tataas lalo itong si Senador Rodante Marcolita. Kasi ito si Bongo, nagdidepende ho to kung talagang bibit-bitin siya ni VP Sara. So, Mindanao, tapos si VP Sara, Mindanao din, mukhang pangit no, para sa akin. Hindi ganoon ka solid kapag, paano ba, ko dyan? Parang, hindi sila ganun kasi isang pinanggalingan lang eh. Dapat kasi, ang dito ay either Luzon talaga maganda makakuha ng either presidente ka o vice president, dito ka kukuha sa Visayas at Mindanao. Ito si Senador Bongo, o kapag si VP Sara ang kukuha sa kanya ng magiging vice president niya, paya sila nang galing sa Mindanao. Mukhang iisang lugar lang talaga. So maganda kung medyo ihiwalay natin ng konti ihiwalay natin. Ito si Grace po, malabo naman dito makuha ni VP Sara. Hindi naman to interesado si VP Sara dito kay Grace po. Kahit ako ayoko rin to. Ayoko to siya. Robin Padilla, pwede. Kaya lang sabi ko nga ayaw ko rin to si Robin Padilla magiging vice president. Mas maganda talaga yung mayroon kang degree holder ba? Yun ang ko dito. Pinakaswak talaga dito sa ngayon nakikita ko, swak talaga si Senador Rodante Marcolita para sa akin. Alam niyo kung bakit? Abogado. May tapang. Kapag magsama, VP Sara, abogada, Senador Marcolita, abogado, napakaganda. Kasi sigurado, si Senador Marcolita kapag nanalo baka vice presidente, maganda sa kanya ang Department of Foreign Affairs. Ang ganda. Swak na swak siya sa kagaya natin kay Senador Alan Peter Cayetano na abogado, nilagay ni Pangulong Duterte ng pagkatapos ng 1 year na band na kung sino yung kakandidato. Tapos pagka 1 year na pwede ka nang i-appoint ng cabinet secretary. Swak na swak si si Alan Peter Cayetano. Ang ganda ng niya doon, ang ganda ng posisyon niya doon, at ang ganda ng relation nun sa mga iba't ibang bansa. Ganito mangyayari ngayon kapag si Senador Rodante Marcolita mananalo pagka vice presidente. At isa pa, matapang nga. At ang laking tsansa dito, bakit ko sabi ko na malaking tsansa siya mananalo? Kasi sa ngayon, hindi pa to siya nagsabi na tatakbo. At ang okay dito, swak dito sila ni VP Sara kasi si Senador Rodante Marcolita, Luzon, no? Ang pinanggalingan din nito, Tarlac, Pampanga. Yan ang dala-dala niya pagka sa senador, di ba? So napakalaking probinsya yan, Tarlac, Pampanga. So diyan pa lang kauna sa mga boto. Kasi siyempre, si VP Sara, Visayas at Mindanao,
Pulido na yan. Pulido na diha si VP Sara sa atong mga Bisaya, taga Mindanao. Sulid na sulid, sulid pas buhos na siminto. Di ba? Lipay kadyo ko ba nga si Rodante Marcoleta, senador, ito yung mapupusuan na magiging vice president ni VP Sara. At ito pa ang pinakamaganda nito. Si Senador Marcoleta, kaya nga itong Net 25, ano ba ang Net 25? Ay INC ho yan. Iglesia ni Cristo ho yan. Hindi naman pwede si Senador Rodante Marcoleta kapag tatakbo to ng Vice Presidente na pabayaan siya ng Iglesia ni Cristo. Tuwang-tuwa ang Iglesia ni Cristo nito. Kasi sa hanay nila nanggaling ang magiging Vice Presidente. So ngayon, alam naman natin ang Iglesia ni Cristo din, hindi corrupt. Klarong trabaho ang kailangan, klarong serbisyo ang kailangan kapag galing sa Iglesia ni Cristo. Kapag ito kukunin ni VP Sara, si Senador Rodante Marcoleta, perfect combination. Si VP Sara, matapang, babaeng matapang. Senador Rodante Marcoleta, magiging Vice Presidente, sobrang tapang. Nako po ang Pilipinas. Wawalisin ang mga korupsyon dyan. Palagay ko hindi abot ng 6 na buwan. Yung mga taong mga korap dyan, masipaglayasan yan o kaya ubos kayo kapag itong tandem na to ang ang mananalo. Sa ngayon kasi, hindi pa to pwedeng i-broadcast kung sino talaga ang VP na magiging VP ni VP Sara. Pero ang Net 25 parang mayroon silang naaamoy dito na nanggaling sa hanay ng Iglesia ni Cristo ang magiging VP ni VP Sara itong 2028. So napakaganda nito. Kapag ito yung matuloy, Sara Duterte Rodante Marcoleta ang Vice Presidente. Ang ganda nito. Ito nung ano pa to ha, noong kapanalo ni Senador Rodante Marcoleta, sabi ko ang ganda nito pang magiging Vice Presidente ito kasi doon pa lang sa mga senador dyan sa takot sila nangingimi sila dito kay Senador Rodante Marcoleta. Ito yung dapat talaga natin na magiging leader. Hindi corrupt, matapang. Yan ang Iglesia ni Cristo naman kasi kapag nanggaling sa kanila, yan ang gustong-gusto ni dating Pangulong Duterte. Kapag kukuha siya ng tao na talagang titiwala siya, nanggaling sa hanay ng Iglesia ni Cristo. Ito si Senador Rodante Marcoleta, ito yung nanggaling sa Iglesia ni Cristo. Alam na natin na ito, kapag nanalo, korupsyon wala, totoong serbisyo nandyan. Hindi kagaya itong nagiging presidente natin ngayon na puro na lang titingnan natin kapag itong dalawa magsabi na yan ang gagawin natin. Parehas abogado Mas advantage kapag puro kayo abogado. Kasi alam nyo nang gagawin, alam nyo bawal, alam nyo hindi, alam nyo labag sa batas, alam nyo pwede sa batas. Di ba? Yan ang nakikita ko dito ngayon kay Senador Rodante Marcoleta na ang laking tsansa na aangat pa dito. At isa pa, nakikita ko to, kung bibit-bitin ni VP Sara itong si Senador Rodante Marcoleta, may tendency na ito si Bongo, di natutuloy yan. Ito si Robin Payab, depende naman na mag-uusap yan At ito nga sila, hindi naman ito nag-declare pa kung tatakbo o hindi. Ito si Bongo at saka si Robin Padilla, si Grace po, hindi rin. So, itong si Marcoleta, lalong hindi pa. Mayroon ng si Senador Rodante Marcoleta, mayroon nang siyang pundong boto ang Iglesia ni Cristo. Plus, kay VP Sara, Visayas at Mindanao, na solid na talaga sa kanya, panalo tabay. Panalo ta din Sir, mga ma'am, basta suportaan natin. Huwag naman tayo na nag-analyze tayo dito tapos nakikita natin na ito, swak talaga to magiging Vice Presidente. Hindi naman natin susuportaan to. Sayang.
Ito yung senador na sabi ko, kapag hindi ito nanalo, napakasayang Ngayon nga di pa siya nag-declare. 8.4%. Ang taas nito ha. Paano na kung mag-declare na ho ito? Tapos gagalaw ang Iglesia ni Cristo. Di naman pwede na. Ang Iglesia ni Cristo, pabayaan nila yan. Tapos, si VP Sara, Visayas at Mindanao, klarong-klaro na tayo diha mga bay, diha na ta mga sano hala, mga taga-Bulanan ha. Suportaan nato ni Sara Marcoleta. Duterte Marcoleta. Atang-atangan ni sa resulta ni. So sana matupad ang ating plano dito ba na ito yung dalawa talaga. So, kung sino man ang kukunin ni VP Sara, so, respetuin natin at suportuan natin. Yun lang. So, muli, Edgar Mejorada. Taga Bohol ko ha, taga San Carlos, Pilar, Bohol. Shout out sa tanan nga niya din. Salamat sa inyong suporta. God bless po sa atong tanan din.